Paano mag-fill up ng calamity loan form sa pag-ibig? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. Kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button para palaging updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future. So kung gusto nyo nga pong mag-download ng sarili po ninyong pag-ibig form, so i-type nyo lamang po sa inyong Google search bar yung pwedeng CLAF, pag-ibig. Ibig sabihin ng CLAF ay calamity loan form po yan. So hanapin nyo lang po or pwede nyo pong i-type mismo yung calamity form pag-ibig application. So ito, mahanap nyo na kaagad itong mga PDF file na pwede po ninyong i-edit at i-print. So ganito na nga po yung ito na nga po yung ating calamity loan application form. So lakyan po natin para mas klaro. So umpisahan po natin. And basahin muna natin ang instruction. So first is to accomplish this form in one copy only. So tandaan, isang kopya lamang po. Tapos kapag nag-print po kayo ay back to back po dapat on one single sheet of paper. Tapos type or print all entries in black or capital letters. So pwede siyang i-type, pwede rin siyang isulat handwritten. Tapos lahat ay dapat in capital letters. Malalaking letra po dapat lahat. So hindi naman sinabi kung anong klase ng ballpen yung gagamitin, pero yung pinaka-advisable ay yung color black. Tapos all data fields are mandatory. So kailangan fill upan po lahat. Wag pong mag-iwan ng blank. Tapos kung hindi po applicable sa iyo, sulatan mo po ng ito, NA. N tapos slash tapos A. So ayan. So hindi na po tayo mag-fill up para mas mabilis tayo. Ituturo ko na lamang po kung saan na pong banda tayo. So syempre, unahin mong sulatan ikaw na mag-a-apply ng loan, ng calamity loan. Last name muna, ibig sabihin yung apelyido mo dito. Again, capital letters, tapos mas maigi kung black ballpen. Tapos first name, yung una mong pangalan. So name extension, kung wala, lagyan mo ng NA. Take note, dapat lahat ay may fill up. So kung hindi applicable sa'yo, lagyan mo ng NA. Ibig sabihin, not applicable. So, kung meron ka, junior, halimbawa, doon sa mga lalaki, so dito mo isulat yan, junior or the second, the third. Tapos, middle name. So, take note, middle name. Dapat, kompleto na apelyido ng iyong ina. So, hindi po yan middle initial lang. So, dapat yung buo. Maiden middle name. So, sa mga babae po na kasal, dito nyo po isulat ang apelyido po ninyo pagka dalaga. Dito naman, so no middle name, so check if applicable only. So kung hindi applicable sa iyo, huwag i-check itong maliit na box. So kung meron kang middle name, dapat may fill up dito. Kung wala, dapat naka-check itong box. So ulitin ko po, yung middle name po dito, yung pong apelyido ng iyong ina pagkadalaga. Tapos so, sa mga kasal po na babae, dito po isulat yung apelyido mo pagkadalaga po. Okay, so next, complete mother's maiden name. So dito, yung kompletong buong pangalan ng iyong ina pagkadalaga. Ibig sabihin, yung apelyido niya dapat ay yung middle name mo, hindi yung apelyido ng iyong ama. So yan po ang ibig sabihin ng mother's maiden name, yung kanyang pangalan pagkadalaga. So wala namang format na binigay, so pwede mong umpisahan sa first name, tapos apelyido, ay first name, tapos middle name, tapos apelyido. Nationality, syempre, Filipino. Kung Filipino. Kung mix, so isulat dyan. Tapos dito sa sex, piliin mo yung male. Kung lalaki, i-check mo itong male. Kung babae, i-check mo itong female. Marital status, syempre, single or unmarried. Yung mga live-in partner lamang po at hindi pa kasal, dapat ay i-check itong single or unmarried. Yung married, yun lamang pong sa mga kasal po talaga. Kahit sa huwes or kahit sa pastor or kahit sa pare. Basta kasal, married yung i-check. Widower, yung mga byuda, legally separated at annulled. So, yun po yung mga legally na nakahiwalay. So, kahit nahiwalay po kayo sa inyong asawa, kung hindi naman po kayo annulled, married pa rin po ang inyong i-check. Present home address dito. So, unahin dito yung i-follow itong format. So, tingnan itong nasa itaas. So, dapat dito yung room number or unit kung meron kayo. Halimbawa, nag-boarding house kayo. Kung wala, lagyan na ng NA dyan. Building name, kung wala rin, lagyan na ng NA. Lot number, lagyan ng NA kung wala. Sa mga subdivision nakatira, applicable po ito sa inyo. Dapat pinifilapan po ninyo to. Dahil meron kayong lot number at block number, face number, house number. Kung wala, NA na lahat ilagay dyan. Dito, street name. So, syempre dito na. So, subdivision, ayan. Pangalan ng subdivision kung nasa subdivision po kayo. Tapos yung pangalan dito ng barangay, ng lungsod dito. Tapos dito yung probinsya.
tapos yung zip code. So sa pag-search po, para malaman po kung anong zip code ng inyong lugar, i-search nyo lamang po sa Google. Kahit naka-cellphone kayo, pwede kung meron kayong internet connection. So halimbawa, nasa Carmen, Cebu tayo. I-type nyo lamang ang inyong pangalan ng inyong lugar, tapos lagyan mo Carmen, Cebu zip code. Para malaman mo ang iyong zip code. Lalabas na kaagad yan dyan. Ayan, no? 6005. At lahat ng barangay, lalabas yan kapag sinesearch nyo po. So, next, permanent home address. So, ayan. Kung parehas lang ang inyong kasalukuyang tinitirhan sa inyong permanenteng tahanan, so parehas lang yung naka-fill up dito. Kung iba, halimbawa, nagbo-boarding house kayo sa city, so iyan yung ilagay ninyo dito sa present home address. Tapos, yung inyong permanent home address, yun pong inyong hometown. Pero kung parehas lang po ang inyong present at permanent, ayan, isa lang dapat yung, parehas lang yung naka-fill up. Tapos dito na tayo sa employer or business name. So kung yung mga self-employed na mayroong business, isulat nyo dito yung business name. Sa mga nagtatrabaho, yung pangalan ng inyong pinagtatrabahuan dito. Tapos dito, employer business address. Yan. So sa mga voluntary, so huwag nang fill upan ito dito. Lagyan na po ng NA. Tapos dito, employer or business address. So yung lugar po ng inyong kumpanyang pinagtatrabahuan po dito. So, i-follow pa rin po itong format. Dito sa itaas, yung mga building name, ganyan, parehas lang ng format kanina doon sa inyong address. Employee ID number. So, again, sa mga voluntary, NA na to dito. NA, dahil wala naman kayong kumpanyang pinagtatrabahuan. So, employee ID number, NA din po to sa mga voluntary member. So, employee ID number, sa mga nagtatrabaho, dapat naka-fill up to. Isulat niyo po ang inyong employee ID number na makikita po sa inyong ID card. So, date of employment dito. Kung anong pizza kayo. Sa mga voluntary member, NA pa rin po dito. So, date of employment, kung anong pizza po kayo nagtatrabaho. So, nag-umpisang magtrabaho. So, yan po ilagay dito doon sa mga workers. Tapos, balikan muna natin ito sa itaas dito. Pag-ibig mid number, dito isulat. Tapos, application number, so leave that blank. So, date of birth, yung inyong kapanganakan, place of birth, yung inyong lugar ng saan kayo ipinanganak. Citizenship, Filipino, parehas lang. Tapos, email address, yung email address mo dapat active po yan. Tapos yung cellphone number mo dapat active din po at naka-registered yung SIM card mo. So home telephone number kung wala, lagyan ng NA. Dito applicants, taxpayer, yung inyong TIN. So isulat po nyo dyan, makikita nyo po yan sa inyong TIN. Kung wala, NA. Dito sa SSS or GSIS number, same pa rin, NA pa rin ang isulat. Yung SSS number, yung nasa E1 po makikita yan. So, yung nasa UMID, hindi po yan SSS number, yan po ay CRN number. So, dito, business telephone number, kung meron kayong, kung kayo ay self-employed member, so dapat meron kayong business telephone number. The nature of work, halimbawa, yung mga trabahante sa manufacturing, so lagyan niyo po dyan nature of work, so manufacturing. Name of typhoon or calamity. So, kung ano yung calamity na or kalamidad na nangyari sa inyong lugar, bakit ka mag-a-apply ng calamity loan. So, dapat kung bagyo, dapat mayroong nakalagay na pangalan. So, kung earthquake, halimbawa, so earthquake lamang. Yung name of typhoon, halimbawa, yung nangyari last doon sa Luzon, so pwedeng lagyan dyan ng typhoon Karina. Kung Karina yung, ayan. So, desired loan amount, so ilalagay nyo po dyan kung magkano yung gusto po ninyong i-loan. Tapos dito, loan term, pwedeng 2 years, 3 years. So kung gusto mong madaling matapos ang iyong loan, pwede mong i-check itong 2 years. Kung gusto mong 2 years lang. So yan lang po ang option. Tapos source of fund, so syempre sa mga trabahante, salary ang ating source of fund. Doon naman sa mga self-employed, so yung source of fund ay yung income ng business. Sa mga voluntary, NA na po ang ilagay dyan. Loan purpose. Ayan, loan purpose. So, kung para saan mo gagamitin, pwedeng pangpayos ng bahay, pwede rin pangbayad ng tuition, health and wellness, livelihood, pwedeng gamitin mo pampuhunan sa iyong pangkabuhayan. Housing related, pwedeng house repair. Pampaayos ng bahay, itong yung house repair. Itong home enhancement nga po pala, ito yung pampaganda lang ng bahay.
Tapos, ayan. So, kung others, kung wala dito sa yung paggagamitan mo ng iyong loan, so, i-check mo itong others, tapos dito sa blank, isulat mo kung para saan mo gagamitin. So, next na tayo, dito na tayo sa previous employment details from date of Pag-ibig membership. So, use another sheet if necessary. Kung marami ka ng, dito mo kasi isusulat yung lahat ng pinagtrabahuan mo mula nang naging member ka ng Pag-ibig. So, isulat mo dito employer or business name, yung pangalan ng iyong company or pangalan mismo ng iyong boss, kung, as long as meron kang Pag-ibig doon sa trabaho na yon. So, tapos dito yung address ng iyong pinagtrabahuan, tapos dito yung from. So, month lamang at saka year. So, buwan lamang at saka taon yung isulat. Halimbawa, nag-umpisa kang magtrabaho January, so 01, tapos yung year ay dalawa lang din yung digit na ilagay. So, halimbawa, 2004, so isulat mo is only 04. Tapos 2, ayan, hanggang kailan ka doon sa company na yun. So, again, pwedeng gumamit ng pangalawang page. So, mag-print ka lang ulit ng pangalawang page, tapos ito na lang yung fill upan mo kung nagkulang ka dito sa space. Ayan. Tapos dito, huwag kalimutan dito, syempre dapat may pirma mo po, signature of applicant. Dito naman sa payroll account or disbursement card, isulat mo dyan yung iyong cash card number or yung loyalty card plus. So, nasa likod po ng loyalty card plus ang account number. So, dito mo po isulat yan dyan. Tapos, yung name of bank. So, kung ano yung bangko ng iyong loyalty card plus. So, application agreement na. For employed only ito, take note yung application agreement para lamang po ito sa mga nagtatrabaho. So, isulat mo dito sa pinakaunang blank, I hereby authorize my present employer. So, yung pangalan ng iyong company or yung employer mo, yung boss mo. Dito, isulat mo dyan. Tapos, authorized signatory. So, dapat may fill up the signature, printed name mo na. Yung capital letters muna ng yung pangalan, tapos pirma sa itaas. Again, application agreement para lamang po to sa mga employed member or yung mayroong trabaho. Tapos isulat dito yung designation kung saan ka po naka-assign. Tapos yung Pag-ibig employer ID number mo. Agency code kung under agency ka. Branch code ng agency. Ayan. Signature of applicant over printed name. So dito pirma mo ulit. At saka, sorry. Mali tayo. Dito yung pirma mo. Ulitin ko po, dito yung pirma mo, printed name muna, tapos pirma mo. So, dito naman, ito ay para na sa iyong, ang mag-fill up nito ay yung HR na. So, mas mabuti na mag-inquire sa inyong HR, sabihin mo po sa kanila na maglo-loan ka po ng calamity loan sa Pag-ibig dahil minsan meron na po silang sariling form na ibibigay po sa inyo at naka-fill up na automatic ito dito. Depende po kasi sa company kung ano yung kanilang pamamaraan. Tapos, promissory note. Dapat dito sa witness, meron naka-fill up, dalawang witness dito. So, printed name muna nila, tapos signature. Tapos, wag nang fill upan dito. Yung Pag-ibig na po ang mag-fill up po dito about sa yung kung ano yung amount at kung ano yung babayaran mo. Tapos, dito, signature mo, over printed name ulit. So, huwag kalimutan itong mga signature na blank space. Ayan. Dito, signature mo ulit, signature of applicant mo ulit dito. Perma lang. Kung walang nakalagay na overprinted name, perma lang yan. Tapos dito, sa Pag-ibig na rin po ito. This portion is for Pag-ibig fund use only. So, huwag fill upan ito dito. Lahat huwag fill upan. So, dito na tayo. Ito na yung back page. Guidelines and instructions. Pwede nyo basahin dyan. Nandyan lahat kung paano mag-fill up. Basahin natin yung iba. So, dapat yung lugar ninyo ay under the state of calamity bago kayo makapag-loan ng Pag-ibig. Nandito din po yung how to file. Ayan. Pero again, depende sa kung employed kayo, inquire your HR. Sabihin niyo po sa kanila na mag-calamity loan kayo sa Pag-ibig dahil bibigyan na po kayo, minsan bibigyan na po nila kayo ng separate, ng own form po nila na may fill up na lahat ng ito. So, especially dito. Ito, Certificate of Net Pay. Dapat yung iba kasi yung
Yung payslip na mismo yung ilalagay. So, pero, kung depende kasi sa pamamaraan ng company, kayo dapat makipag-coordinate kayo sa inyong HR bago kayo mag-file. So, dito naman kung dapat fill upan yung, bali ito yung nakasaad sa iyong payslip. Ayan. Para naman po sa mga self-employed or voluntary, yung back page po, dapat ay yun pong hindi po ito applicable sa inyo. Yung gagamitin nyo po sa back page ay yung income declaration form. So, meron pong mga tutorial videos dito din po sa YouTube kung paano gumawa ng income declaration form para dun sa mga employed and self-employed. I mean, para sa mga self-employed and voluntary members. So, yun lamang po sa Pag-ibig, how to fill up the form of calamity loan form ng Pag-ibig. So, good luck po sa inyong application. Don't forget to click the subscribe button.